Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Nika. Si Bagyong Nika nga po ay kanina ay patuloy na mas lumakas. Ito nga po ay nasa tropical storm category na. Tinataglay na nga po niya yung 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po yan na abot ng up to 85 km per hour. Medyo mabilis nga itong pagtakbo ni Bagyong Nika at stable pa rin nga po yan ayon sa European Center, no? Posible po ang entry point niyan sa parte ng Aurora, then diretso po yan ng Isabela at possible nga po exit point naman po niya somewhere in Ilocos region, no? Posible nga po sa Ilocos Norte or dito nga po sa parte ng Ilocos Sur. Pero meron pong pagbabago dito nga po sa posibleng si Bagyong Opel. Ito nga po yan yung cloud cluster o low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito naman pong isang tropical depression pa na nasa parte ng Pacific Ocean. Patuloy nga po itong lumalakas. Ito nga po ay nasa tropical storm category na. At ito nga po, bago dumiretso po yan sa ating Philippine Area of Responsibility, magda-downgrade po yan as low pressure area at posibleng malusaw yan bago po yan makarating sa ating RPAR. Dito naman po, no, sa may ating infrared satellite image, mapapansin naman po natin may mga posibleng pagbugso ng hangin na posibleng maranasan mamaya po yan o bukas ng madaling araw sa may parte nga po ng Catanduanes. At patuloy nga po, no, na nagbigay ng storm wind signal ang bagong Pag-asa DOST. Ito nga po, in advance po ito, within 36 to 24 hours, posible natin yung maramdaman. Ibig sabihin, pag nagbibigay po ng advance, ito po ay posible tayong mas maaga makapaganda, no, para nga sa posibleng mga ulan o hangin na daladala ng isang bagyo. Dito po sa inilabas ng bagong Pag-asa DOST, storm wind signal number 1 sa southeastern portion ng Isabela. Dito po yan sa may parte ng Dinapigue at northern portion ng Aurora. Nakataas na rin po ang storm wind signal number 1 dyan sa Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at kasama rin po ang southeastern portion ng mainland Quezon. Dyan po yan sa parte ng Calawag, Ginayangan, Tagkawayan. At storm wind signal number 1 naman po sa Pulilio Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at northeastern portion ng Albay. Dito po yan sa parte ng Malinaw, Tiwi, City of Tabaco at Bakaykay, Malilipot at Rapu-Rapu. So expected nga po natin yung hangin dyan na abot ng in between 39 to 61 km per hour. Asahan po natin within at least 36 hours, no, yung posible nating maramdaman yan, yung hangin na dala-dala ni Bagyong Nika. Dito nga po sa forecast track, no, na inilabas ng European Center, mapapansin nga natin possible pa rin po as severe tropical storm. Tatama po itong si Bagyong Nika sa parte nga po ng Aurora at ang exit point po niya, ulitin natin, ang exit point po niyan ay possible pa rin nga po dito nga sa may parte ng Ilocos region. Again, posible pa po yan magbago, malaki pa rin po ang tsansa na umangat po yan or posibleng bumaba dahil sa kanya po napapansin natin, medyo humihina yung high pressure area sa parte nga po ng China. Ito po kung hindi magbabago, posible pong itong nakikita nating forecast track ay tuloy-tuloy po yan, no? Stable po yan. Pero kung sakaling magbago ito, mas tuluyang humina, posible pa pong umangat yan si Bagyong Nika. Gaya nga po ng ito nga po si posibleng Bagyong Opel, ito po ay malakas, no? Posibleng umabot ito hanggang typhoon category. Ito po ay nagbago
magbago ng direksyon sa ngayon as of now, dahil posible nga po by November 14 yung kanyang diametro na lamang yung aabot sa parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon sa may Santa Ana, Cagayan. Dahil kung mapapansin nyo, humina o nawala yung hangin na tumutulak nga po sa bagyo para bumaba. Ito po yung posibleng mag-recurve patungo nga po ng karagatan naman ng Japan. Sa ngayon nga po, ito yung pinaka-latest na inilabas ng European Center. At mapapansin nyo, yung pag-recurve po niyan, siya naman pong pagbugso ng posibleng northeast monsoon o yung amihan. Ito po ay possible scenario pa lamang, inuulit po natin, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po niyan. At pag-recurve po niyan, bahagyang hihina po yan at tuluyan pong magda-downgrade into tropical depression o low pressure area. Makikita natin yung malakas na bugso ng hangin yan. Kung ito po yung magtutuloy-tuloy, dahil nga po meron tayong isang posibleng low pressure area na mabubuo naman sa parte ng Mindanao, yan naman po yung posible nating i-monitor sa mga susunod na advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin bukas nga po by November 10. So possible nga po November 10 ng alas 8 ng umaga. Asahan na nga po natin na mararamdaman na yung mga pabugso-bugso ng hangin at ng pag-ulan dito nga po sa parte ng eastern section ng Bicol region. By November 11 ng alas 8 ng umaga, yung pinakasentro nga po niyan ni bagyong Nika, a severe tropical storm, ay nasa parte na nga, papasok na po yan, dito nga po sa may parte ng Aurora. Dahil nga po yan, possible nga po babaybayin niya ng November 11 ng hapon o ng tanghali, then mag-exit point po yan dito nga po sa Marine Ilocos region. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil mapaminsala na naman itong panibagong bagyo na ito. Dito nga po mapapansin natin yung pagbugso nga ng hangin, nakikita nyo po yan po yung tumutulak sa bagyo kung bakit hindi po siya umaangat. So mataas po ang posibilidad pa na bumaba po yan or bahagyang umangat. Depende po kung hihina itong high pressure area. Then pagdating naman po ng November 12, dito po natin mapapansin, tuloy-tuloy pa rin nga po yung pagbugso ng hangin, napapansin natin. Kaya naging stable yung kanyang direksyon. At dito nga po, by November 12 ng alas 8 ng umaga, posibleng nasa parte na ng West Philippine Sea itong si Bagyong Nika, habang nakapasok na nga po sa ating bansa si Bagyong Opel. At yung isang bagyo naman, napansin nyo nga po, nag-downgrade na po yan into low pressure area. Pagdating naman po ng November 13, so expected na natin, mas lumalapit na itong si Bagyong Opel by November 14 ng alas 8 ulit ng umaga. Ito nga po, nasa eastern section na nga po yan ng Tugigaraw. Then by November 15, makikita nga po natin, aangat yan, didikit ng bahagya yung diametro niyan sa parte ng extreme northern Luzon. Pero mapapansin nyo po, pansinin natin, na nawala nga po yung high pressure area o yung hangin na tumutulak sa isang bagyo. At dito naman po ay iiral naman sa atin itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Pagdating po ng November 16, ito nga po ay makikita nyo po, magre-recurve na po yan patungo nga po rito sa may parte po yan ng karagatan na ng Japan. By November 17, yung paglayo naman po niyan ni Bagyong Opel, nasa loob pa rin po yan ng PAR, papalabas pa lang po yan. Doon naman po yung pagbugso muli nung malakas na hangin, mapapansin po natin yan. By November 18 naman, dito mas lalakas nga po yung pagbugso niyan at mapapansin natin, ito po yung sisira dito kay Bagyong Opel. Possible northeast monsoon nga po itong nakikita natin dahil meron po tayong nakikitang cold front. Pero again inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman pa natin kung ano po pa nga ba yung mga posibleng pagbabago nitong dalawang posibleng bagyo na makakaapekto nga sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.